Hinamon ng COMELEC ang mga kakandidato sa 2025 midterm elections na magpakatotoo. Samantala, ang mga lumang litrato hindi na dapat ginagamit sa campaign posters ayon sa komisyon. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Ang mga political campaign posters tuwing eleksyon, ginagamit para makilala ang isang kandidato. Nariyan ang mga naglalakihang mukhang nakabalandra sa mga tarpaulin. Epektibong campaign strategy ng araw ito. Hindi pa rin naman nawawala yung value ng mga campaign posters, especially that not all voters are technologically savvy. May segment pa rin ng ating voters na umaasa pa rin or nagre-rely pa din dito sa mga campaign posters na ito. Ang problema, may mga kandidatong hindi na updated ang litratong ginagamit sa election campaign para Fernalia. Kaya para mapigilan ang disinformation, hamon ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kakandidato, magpakatotoo. Hindi yung 30 taon na yung pictures o kaya naman ibang-iba na itsura niya sa kasalukuyan. Dapat kung ano lang yung dapat na totoo, doon lang tayo. May mga botante nga raw na nagugulat na ibang itsura ng kandidato sa larawan kumpara sa personal. Pag ang pagkakakilala nyo sa kanila, mga ganong edad, di pag lumabas ho sila, iba na. Malilito kayo kung sino dapat iboto. Yun po depende sa tao kung gusto po nilang palitan yung kanilang mukha. Yun po yung nasa tao po. Pero mas maganda pa yung natural talaga. Nagbabala na rin ang komisyon na biodegradable materials na ang gamitin sa pangangampanya. Iwasan na rin daw ang nakabubulahaw na speakers. Dapat lagi pa rin napoprotektahan ang kalikasan. Dapat responsible tayo ng mga kandidato at mga political parties. February 11, 2025, magsisimula ang campaign period ng midterm elections para sa senatorial candidates at party list at March 28 para sa mga local candidate. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.